kakausapin natin si Dr. Aurora Parong. Siya po ang co-chairperson ng Philippine Coalition for the International Criminal Court. At mayroon na rin po siyang, isa po siyang dating membro ng Human Rights Claims Board, if I'm not mistaken, Doc Au. At yeah. At also, syempre, isa sa mga kapitapitagan at matagal ng human rights champion sa Pilipinas. Magandang umaga, Doc Au, and thank you for joining me. Magandang umaga, Kaloy. Salamat sa pag-imbita. Yeah. O nga, medyo konti ito, medyo seryoso ito pag-uusapan natin. Pero bilang panimula, Doc Au, ang gusto ko lang pag-usapan natin itong nangyayari nga, obviously, mangyayari next week sa International Criminal Court sa The Hague sa the Netherlands. So magkakaroon nga ng confirmation of charges doon sa war against crime against humanity ng mga akusasyon laban kay dating Pangulong Duterte. Mangyayari ito sa February 23 hanggang matapos sa February 27, ano. So ang grupo po ninyo, Doc Au, itong PCICC ay nakasubaybay dito at in fact directly nakikipagtulungan kayo sa mga entities na may kinalaman dito sa pag-aakusa nga kay dating Pangulong Duterte. Ano po ang nakikita ninyong tipong mahihita ng publiko or take away ng publiko ng mga biktima ng drug war at saka lalo na mga kasama ang human rights advocates na kagaya nyo dito sa mangyayaring hearing? Siyempre, yung confirmation of charges hearing, magiging siya ang magbubukas para sa trial ni former President Duterte. Kasi hanggat hindi nakukonfirma na yung crimes against humanity of murder and attempted murder, walang paglilitis na gagawin. Yun yung mababasa na yung charges ng mga huwes. Tapos magsasalita ang prosecution, ano yung kanyang mga ebidensya. Magsasalita din yung common legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at saka si Attorney Gilbert Andres at saka yung isang nandun mismo sa ICC si Attorney Paulina Masida, no? Magsasalita din sila. Ano yung nakikita naman din ng mga biktima hinggil dito sa kaso na ito. So yung comments and views nila dadalhin through the common legal representatives. And then, of course, yung defense counsel, defense ng Duterte camp ay magsasalita na rin. Ano yung nakikita nila na bakit hindi dapat ituloy ang paglilitis? Kaya ganon, magtatagisan na talaga yung mga ebidensya. Ang mga biktima, ang pamilya nila, hopeful naman na more than 1,000 yung evidences na naipadala ng prosecution dun sa korte. Hopeful pero kinakabahan pa din kasi grabe ang ang daming mga ginagawa ng defense counsel para mapigilan, no? Yung confirmation of hearing na ito. Okay. Linawin lang natin, Dr. Au, na itong confirmation of charges ay hindi pa ito trial proper. Ito pa lang ay pagsasakdal at mangyayari pang magdidesisyon ang ICC kung itutuloy nila ang trial within the next 60 days yata after the confirmation of charges. Doon pa lang natin malalaman. At syempre, kailangan natin i-manage yung expectation natin dito kasi itong paglilitis sa ICC ay medyo may katagalan ito, medyo mahabang proseso ito. Inaabot ng ilang taon ito, so hindi natin alam kung kailan talaga magsisimula yung paglilitis. Pero inatasan ang ICC na meron silang 60 days na panahon na mag-decide kung itutuloy yung kaso o hindi. Now, syempre, Doc Au, alam naman natin na mahigit 500 na ng mga biktima or pamilya ng mga biktima ang sumasali ngayon dito sa proseso na to. At in fact, some of them yata ay pupunta na rin sa The Hague next week para sumama at makilahok dun sa proceedings na to. No? Pero sa tingin nyo, Doc Au, ano ngayon ang nakakausap niyo naman itong mga biktima na ito, ano? Ano ang nila ngayon? Ano ang tingin mo or ang nakikita mo na parang disposition nila ngayon, yung pakiramdam nila sa nangyari? Are they hopeful? Are they excited na may proseso ng ganito?
halo-halo yung feelings, no? Excited dahil syempre finally yung na-postpone ng confirmation of charges hearing ay mangyayari ngayon, di ba? Mhm. September sana ito nangyari pero dahil ang daming mga api-apila, finally nakaset na at meron ng specific mga schedules, malinaw na at inaasahan sana nila na hindi na mababago yung dates ng hearing na ito. So, hopeful pero kinakabahan pa rin kasi ang dami pa rin ipinapadala yung Defense Counsel na ay hindi po pwede. Pero mabuti na desisyonan na. Sinabi kasi na hindi siya fit for the hearing. Pero nagsabi na hindi talagang fit siya dahil may mga eksperto nagsabi na siya ay fit for to attend the confirmation of charges hearing. So Mhm. magpapatuloy na 'yan. Ang isang natatakot pa rin yung karamihan sa mga Mhm. mga biktima, yung pamilya nila. Kasi siyempre powerful. Powerful pa rin ang mga Duterte dito sa bansa natin, at may mga ilan pa din na sumusuporta sa kanila. Ngayon, yung pagkakalabas naman ng iba pa co-perpetrators, kasi dun sa less redacted na ngayon, Mhm. finally napangalanan, So, sana eto yung mga parang untouchables, magkaroon na rin ng pag-iisip na, mukhang seryoso na talaga itong Mhm. ICC. Kaya nagbibigay ng pag-asa ito para sa mga biktima na kahit na may takot, may kaba, ay itinutuloy nila, sinusulong nila na magkaroon talaga ng hearing dun sa International Criminal Court. Um, Doc, dun sa paglalahad ng mga identity nitong mga additional na mga co-perpetrators ni dating Pangulong Duterte, na ano ba, nabuhayan ba ng loob itong mga biktima na at last na-identify na sila? Oo, kasi alam naman nila kung sino yung mga nakasama ni former President Duterte, no? Na hindi lang trabaho ng isang tao, hindi lang trabaho ng isang leader, kundi kutsabahan or ng collusion ng iba't ibang opisyales na nasa taas ng Mhm. pamahalaan natin. Kasi yung mga pulis, hindi naman ganon ka parang ma-enable yung magkakaroon ng sobrang tapang na basta na lang ipagpatuloy yung systematic at widespread. Nationwide ito no? At saka 6,000 killed in police operations and then yung outside supposedly of police operations pwedeng umabot ng 30,000. Grabe yan Mhm. talaga. Mhm. So, hopefully, yun, may kaba, may takot pa rin na namamayani sa ilan, pero marami na talaga ang nagsasabi, tutuloy natin ito hanggang makakuha ng hustisya. Dokaw, alam ko yung bilang isang dating human rights researcher rin, no, sa Human Rights Watch, maraming beses tayo nagkasama at iba pang mga grupo para hikayatin nga itong mga biktima ng drug war na lumabas at sumama sa demanda laban kay dating Pangulong Duterte. Ano? Pero itong pagkilos ng mga iba't ibang grupo kasama na kayo, kasama ng ibang mga human rights defenders, gaano ka, pwede nyo ikwento kung gaano ka, ano yung mga challenges na hinarap ninyo, gaano kahirap na palabasin or pagsalitain itong mga biktima ng drug war, lalo na yung mga wala sa Maynila, yung mga nasa probinsya, nasa Mindanao, na talaga namang na ano rin, na talagang sobra ang epekto sa kanila ng drug war. Gaano ka kahirap ito gawin at anong paraan ng mga grupong katulad nyo para mahikayat sila na lumabas? Sa totoo lang, initially, parang nagluluksa lang, kinukuha ang bangkay ng mga napatay, umiiyak, mga ganon yung mga pamilya, no? Nahihirapang lumapit sila-silang magpapamilya or kaibigan, kahit nga kasi mga kapitbahay nila. May mga ilan dyan na, ay, mabuti nga talagang pinatay yan, Mhm. no? So, ang hirap yung sitwasyon nila. Pero yung isang magandang nangyari, ano,
Alam mo, napakalaki yung role nyo, Kaloy, no? Yung mga journalists na pumupunta doon sa mga communities, Mhm. kasama yung mga dati ng mga human rights groups at saka mga madre, pare, na talagang kumikilos sa community. Yun yung malaking bagay, no? Na nakatulong din para ma-reach out sila. Siyempre kahit na nung kinakausap mo na may ano nga, may isang nagkwento na nanay noon, sabi niya, naku, dinadalaw ako nung isang taga human rights organization. Nakailang beses muna bago ako nagsalita at naniwalang gusto nilang tumulong. Ano, takot-takot? Hindi kaya niloloko lang ako nito? Hindi kaya padala lang ng pulis ito para malaman nila kung sino sa amin ang nagsasalita at nagko-complain? So, ano, ang hirap parang kagaya nung panahon ng martial law na ano din no? Nahihirapan pero dahil may mga ilan na talagang hindi po pwedeng basta na lang pinatay ang anak ko na wala akong gagawin. May Yeah, mga ganon. So, yeah. may mga ilang matatapang. Tapos sila na rin yung nakatulong mangumbinsi dun sa mga kapitbahay nila or mga kasama nila na pinatay din ang mga pamilya. So, it's a mix of different sectors na nagtulong-tulong. Yung mga dati na kahit doon sa Mindanao hanggang ngayon, grabe sa Davao. Talagang parang kapitbahay mo, kahit kamag-anak mo, may mga ilan, kalaban din nila yan eh. Mhm. Kasi nag-agree doon sa, ay dapat talagang mamatay yan. Eh, dahil parang nakita nila problema kasi itong ano, hindi nila kamag-anak ko na either nalulung sa droga or nagbebenta-benta konti. So may mga ilang kamag-anak na tama lang. Pero mali ang pagpatay, Kaloy, di ba? Yeah, of Mali course. talaga legally at saka kahit dun sa may mga may relihiyon, nasa Ten Commandments Mhm. niyan, mali. Kailangan mong patunayan na nagkasala ito, tapos kung ano yung angkop batay sa legal na laws of the land ay yun yung magiging parusa niya. Mhm. Tapos, ang ano din, parang naging normal yung pagpatay, kaya takot na takot talaga yung mga kamag-anak. Kahit na parang, o nailibing na namin, nag-alisan nga sa ibang ano sa kanilang mga bahay, sa kanilang komunidad, yung iba para makatakas, dahil dinadalaw sila ng ano, ng mga pulis. Mhm. Mhm. Gusto ba niyo mag-file ng case? Ano na lang, kung hindi kayo mag-file, anuhin nyo, magpirma na kayo dito. Kahit hanggang ngayon, Kaloy, Mhm. kahit may mga ilan na pangibabawan ang takot, nagpapatuloy yan sa ilan, Yeah. Yeah. sa mga kababayan natin. Actually, tama yan, Doc Awan, no? Kasi sa monitoring nga natin, yung mga ganyang klaseng panghaharas, pinapapirma ng waiver, pinapapirma ng kung ano-ano, ay patuloy nga. Ano? And in fact, yung drug war mismo, yung anti-drug campaign ng gobyerno, ay tuloy-tuloy pa rin hanggang ngayon. I mean, obviously, hindi kasing sama or kasing dami ang mga pinapatay kung ikukumpara mo nung panahon ni Presidente Duterte, pero nangyayari pa rin. Yung monitoring ng DAHAS PH, ito yung sa UP Third World Study UP. Center, ay nagpapakita na linggo-linggo merong mga 5, 6, minsan mas mahigit pa na mga napapatay ng mga pulis at ng mga unidentified na mga suspects na may kinalaman sa droga, ano. So, ang problema kasi dito, Doc Au, as you know, hindi pa kasi tinatanggal ng Presidente Marcos yung palisiya ni Duterte tungkol sa anti-drug. Tuloy-tuloy pa rin yan. Pero bilang panghuli, Doc Au, gusto kong tanungin kayo kung kasi nga itong mga lumalabas nga na analysis dito sa mangyayaring hopefully paglilitis kay Duterte ay baka mabago nito yung kultura ng impunidad sa kapulisan natin, sa mga law enforcers. And in fact, ito yung isang point na nilabas ng Rights Report Philippines na kamakailan lang. Anong tingin niyo doon? Realistic ba na expectation ito na ito marirealize ng mga kapulisan na hindi sila pwedeng basta-basta na lang pumatay or lumusob dahil lang sinabi ng isang leader nila? Makakatulong yan na hindi dahil inutos sa'yo, kahit mali, gagawin mo, okay ka lang. Makakatulong yan.
pero medyo mahaba-haba siguro yung laban na ito hinggil sa pagbabago ng kaisipan. Kasi sa totoo lang, nung nangyari yan, mali talaga yung utos na yan ay mali. Kasi ang isang enforcement agent, ang isang pulis ay dapat nagbibigay ng proteksyon sa mamamayan. Pero binaliktad nila yan, no? So nagbago yung pag-iisip at narrative. Ngayon, hindi lamang batas, ay hindi lamang yung mali yan, kundi walang investigation mismo dito para wala sanang impunity, no? Na, okay lang kasi hindi nga ako iniimbestiga dito locally. Biro mo, ilan pa lang yung pulis na nakakulong dito, no? So, Mhm. sana makatulong yan. Pero Mhm. maliban kasi dun sa talagang pagdadala sa kanila sa hustisya, sa korte at makukulong sana pag sila ay napatunayang may sala. Maliban dyan, may kailangan tayong gawin hinggil dun sa batas, yung Dangerous Drugs Act. Hanggang Mhm. ngayon kasi ano pa din talagang napaka-punitive. Maliit lang yung parang for personal use na kwan Mhm. imprisonment ka agad. Kaya Minsan wala pang parang bail. oo, wala pang bail. Kaya dinemonize yung posibleng addict at dinemonize yung posibleng peddlers pero hindi nababago na ay kaya naman gumagawa ng ganyan parang wala siyang trabaho, 'di ba? Mhm. Paano ba yung gagawin din ng gobyerno hinggil dyan Yeah. maliban sa pagtatanggal dapat sana yung war on drugs? Ano yung gagawin din sa mga addict? Kailangan may public health perspective. So, Mhm. mga doktor ko konti lang kami na na nakakaintindi nun na kailangan mo siyang gamutin at tulungan at i-rehabilitate Mhm. at parang nagtuturo kasi ako ng preventive medicine. Doon, sinasabi ko na, sa totoo lang, kung hindi ma-realize ng doktor na yan ay parang kagaya na ng diabetes mellitus na chronic disease if ever nagkaroon ka ng addiction to it. So, dapat itratong ganun. Kung minsan mo lang tapos hindi po pwede, tsaka kailangan may pagbabago talaga dito sa atin. So, hopefully, makakatulong Kaloy yung pagdadala natin sa kanila sa hustisya, yung accountability. Pero marami pang bagay na kailangang mabago sa kaisipan ng mamamayan, ng mga doktor, ng mga pulis, at ng ordinaryong mamamayan hinggil sa paano ba talaga ang dapat nating gawin hinggil sa droga Yeah. dito sa ating. Salamat ng marami, Doc Ao, sa pagpapaunlak niyo sa umagang ito. At I hope tuloy-tuloy natin pag-uusapin itong mga nangyayari ngayon sa ICC. Maraming salamat, Kaloy, at sana mga kababayan, tumulong naman kayo para mabago natin ang ating lipunan dito at talagang mabigyan ng hustisya yung mga biktima ng war on drugs.